Kahit anong i-push mo sa kanya, hindi po magawa. Okay, balik. Sige, pwede ba yan? Kaya mo yan. Focus. Cheer nyo. Kailangan mo tulong nyo. No, boys. Yung girls ang mag-a-assist sa kanya. Go. The first Yan. Oh, alayin nyo. Huwag mo kalat-kalat. Yan! Go! Gusto ko na ibibigay ko talaga yung best ko na mapantayan yung energy ng lahat kahit hindi po ako may kalakasan sa strength. Matapos makatawid ni Kisses sa obstacle course, hinarap ng housemates ang kanilang huling hamon kung saan kailangan nilang makasampa sa isang mataas na pader. Catch it and go. Next one. Stop. You can go na. I don't go na. Hold on first. Tabi kayo. All right. 1, 2, 3, up. Over. Go. You're next. Go. There you go. Stay on it. Go. Up. Sabi ko sa kanya, ako na lang yung last kasi mahirap yung last lang na tatalo na walang tulong. Go! Yeah, go! Good job! Your time is 8 minutes and 39 seconds. We did good kasi naniniwala namin sa isa't isa. Matapos ang hamon, nagsalo-salo ang lahat sa tanghalian. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord, bless these housemates that they may be strong. Guide them, O Lord. Give them the wisdom. This we ask to Christ our Lord. Amen. Amen. Hey, kain na. First day. Kailangan kain muna kayo na kain. Mamaya tayo mag-usap. Don't talk with your mom before. Para naman makilala nyo kami ng lubusan, hindi naman yung puro galit ang naalala nyo sa amin. Unang nagbahagi ng kanyang kwento, si Staff Sergeant Robilla. Galing ako sa pinakamahirap na pamilya hanggang unti-unting mga tambuhay. Tibay ng loob ang nakapag-posibi sa akin. Sunod na nagkwento si Corporal Ordaneza. 2 years old pa lang ako, wala akong father. Kasi yung papa ko, sundalo din siya. So namatay siya sa encounter, tapos yun, yung nakatulong din sa amin, yung tinatawag namin na Heroes Foundation. Kung ano yung naituro namin sa inyo, dapat pag-igihin nyo at huwag nyo kakalimutan. At huling nagbahagi ang drill master na si Staff Sergeant Sandig. Parang naiiyak na ako, di pa ako nag-uumpisa. I am married, meron akong 3 anak. Yung panganay ko is 15 years old. Malapit na sa edad ninyo. Kaya nga, nung nagkukulaksan na kayo doon, parang gusto na bumigay ng aking loob kasi para ko kayong mga anak ba. Pero dahil nandito ako para tulungan kayo, ginawa ko ang trabaho ko. 17 years na akong sundalo. Mahigit kalahati doon ay na-devote ko sa pagtitrain ng sundalo. Hindi kami araw-araw nakasama ang pamilya namin. Kasama ko ang pamilya ko mga 1.5 years. Doon sa 17 years na yun. Alam niyo kung bakit? Kasama sila doon sa pinoprotektahan namin bilang sundalo. Kaya pinagtitiisan ko na malayo sa kanila para lang masigurado na bawat pagtulog niyo sa gabi, na bawat paggising niyo sa umaga, walang mangyayari sa inyo. Nandito yung mga sundalo, nandiyan lang sa tabi-tabi. Maaaring hindi niyo mapansin, pero yan ang trabaho namin. Mas nakilala ko pa sila, mas alam ko kung paano sila nagsakripisyo, papalayo sa pamilya, kung paano nila minahal ang ating bayan. Ano yung pinaka-natutunan niyo mula sa amin? Isipin mo lagi na katawan mo yun, ikaw magko-control kung kaya mo na ba o hindi na. Hanggang gusto mo kaya. Pag binibigyan ka ng mga challenges, dapat mo
tanggapin yon, hindi sukuan kasi binibigay yun sa'yo para i-test yung sarili mo kung gaano ka katatag. Ikaw, Ana, ano natutunan mo? Ang pinaka natutunan ko po, sir, ay yung tatag ng loob. Pero kasi may pangarap ka, gagawin mo yun kasi kaya mo. Na-prove ko yun, lahat na worth it. Napakalaking pasalamat ko sa mga sundalong kagaya nila. Bilib ako sa kanila. Ang squad leader na si Edward nagpasalamat din sa ngalan ng housemates. What I learned from today in history is something the others didn't get to learn. I learned leadership. I learned to be responsible. I'm so grateful. Thank you so much for pushing us like that because I wouldn't have learned the things that I've learned if you weren't there. So thank you. Abangan mamaya sa PBB Lucky Season 7 sa prime time. Ha? A snappy salute to you 7. Walang ganyanan. Pati ako iiyak niyan. Good. The Lucky 17 Squad! Mga